Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Alfred, isa sa mga nakasubaybay sa iyo dito sa Canada. Nasa Canada ako, Tito Makoy. At sana po mapili nyo rin itong aking kwento at mailathala. Ang kwento ko, Tito Makoy, naganap bago ako umalis ng Pilipinas papunta rito sa Canada. Ganito po ang kabuuan ng mga kaganapan. Noong ma-approve ang aking application pa Canada, kaagad akong nagsumiti ng resignation, bagamat meron na akong paunang abiso sa aming tanggapan tungkol sa aking posibleng pag-alis upang lumipad papunta ng ibang bansa. Noong huling linggo ko sa aming tanggapan, nakiusap sa akin, Tito Makoy, ang mga superiors ko na tapusin ko ang mga pending na trabahong nasa kamay ko. Ito'y upang maging madali sa paglilipat ng gawain sa papalit sa akin. Kaya noong huling linggong iyon, panay ang overtime ko talaga sa opisina. Ang pamunuan ng aming kumpanya wala namang takot kahit napapaalis na ako, hindi sila nababahala na maiwan akong mag-isa sa tanggapan. Yung mga pagdududa baga na baka may isabotahe ako, may kunin ako, yung mga confidentials na bagay, kunin ko at ilabas, makalabas sa ibang kumpanya. Hindi sila nababahala, Tito Makoy, kasi alam nilang hindi ko iyon gagawin. At talaga namang hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasama sa kumpanya namin. Unang-una, Tito Makoy, hindi ako ganoon. Pangalawa, maganda ang pagtrato ng kumpanya sa mga empleyado. Bagamat hindi ito, Tito Makoy, kalakihan, subalit mababait talaga ang nasa pamunuan, lalong-lalo na ang may-ari. Wala talaga akong masabing masama sa kumpanya namin. Isang gabi, 3 kaming empleyadong naiwan na nag-overtime, ngunit naunang umalis ang 2 kong kasamahan. Magkasabay silang umalis. Naiwan ako, Tito Makoy, kasi talagang maraming dapat tapusin. Alam mo na po, nasa huling hininga ko dito sa kumpanya namin. Nang umalis ang 2 kong kasama, gabi na rin, ang akala ng naka-duty guard, wala nang ibang tao sa gusali, siya na lang. Hindi kasi siya umakyat sa 2 palapag upang tingnan kung meron pang tao. Ang opisina kasi namin, Tito Makoy, nasa 2 palapag ng gusali. Ang gusali, pag-aari ng kumpanya, hindi ito kalakihan kasi hindi naman malaki ang company namin. At nung matapos ako sa aking ginagawa habang nagsa-shutdown ng computer, biglang bumuhos ang malakas na ulan, Tito Makoy. Malakas na malakas talaga, maingay ang pagpatak sa bubong at pagdampi sa semento. May kasama kasi itong malakas na hangin. Pagbaba ko, Tito Makoy, sa labi ng building, natanaw ko mula sa hagdanan si Celso, ang guard na naka-duty noong gabing iyon. Nanonood siya sa tablet, nakaharap sa pintuan ng gusali, sa main entrance ng gusali. Nakatalikod siya sa hagdanan. Hindi niya napansin, Tito Makoy, ang aking paglapit. Subalit, Tito Makoy, alam niyo po, nagulat ako nang makalapit ako sa kanya kasi ang pinapanood niya sa tablet, sa Twitter, Tito Makoy, yung mga pang-adult na account, Tito Makoy. At alam niyo po, hindi lang basta pang-adult. Kasi M2M ang kanyang pinapanood. Wala siyang kamalay-malay, Tito Makoy, na nasa likuran niya ako. Nakatuon siya ng husto sa kanyang panonood sa video ng 2 lalaki. Ang nakakagulat pa, ang kamay niya ay nasa loob ng kanyang pantalon. Palibhasa nakaupo siya sa mesa, hindi ito nakikita kung meron mang tao mula sa labas na susulyap sa loob ng lobby. Liban pa dyan, umuulan nga ng malakas, wala namang taong daraan doon sa harapan namin upang sumilip lang sa loob ng gusali. Patuloy ko siyang pinagmamasdan, Tito Makoy. Ilang sandali na akong nakatayo sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ako napapansin. Sa aking patuloy na pagmamasid kay Celso, nakikita ko ring
Gumagalaw Tito Makoy ang kamay niya sa loob ng kanyang pantalon. Ako naman, ewan ko ba, kasi tila nakadikit ang aking mga mata sa pagmamasid kay Celso sa kanyang ginagawa. Tahimik ako Tito Makoy, at sa aking pananahimik, hindi ko talaga maiwasang napapalunok ako ng laway. Siguro Tito Makoy, alam mo ang nararamdaman kung ganitong sitwasyon na tahimik ka, ayaw mong mapansin ka ng taong nasa harapan mo. Ganyan tayo Tito Makoy pag nananahimik, merong tinitingnan. Ewan ba natin kung bakit tila ang laway naman natin lumalabas ng lumalabas. Kaya palagi akong napapalunok ng aking laway sa aking pananahimik. Ngunit ang kamalasan Tito Makoy sa kalulunok ko ng laway ko, naubo ako, nasamid. Noon na napansin ni Celso na meron palang tao sa likuran niya. Alam mo Tito Makoy, gulat na gulat itong si Celso nang malaman niyang nasa likuran niya ako. Kitang-kita ko ang kanyang pagkabigla, basang-basa ko sa kanyang mukha. Ito'y kahit na medyo madilim ang labi ng building, patay kasi ang ilaw sa labi, tanging ang mga ilaw sa labas at ang ilaw ng tablet ang nagbibigay liwanag sa loob ng labi ng aming gusali. Alfred naman, nakakagulat ka. Akala ko wala ng tao sa taas. Iyan Tito Makoy ang kanyang wika sa akin. Hindi. Nauna sa akin yung dalawa kong kasamahan. Naiwan ako kasi marami talaga akong tinapos. Katatapos ko lang kaya kabababa ko pa lang. Celso, mukhang nag-i-enjoy ka yata dyan sa pinapanood mo. Ito Tito Makoy ang wika kong nakangiti ng kaunti. Yung pabiro ng kaunti. Itarantado ka pala. Ni hindi ka man lang nagpaparamdam na meron pa palang taong iba rito. Ito Tito Makoy, ang wika ni Celso na medyo pikon, sabay tumayo siya. Alam mo Tito Makoy, naiintindihan ko siya kasi sino ba naman ang hindi mapipikon at hindi maggagalit-galitan kung mahuli ka at malantad ang lihim mo. Sa palagay ko Tito Makoy, ganoon kaya medyo pikon at galit itong si Celso. Celso naman, easy ka lang dyan, easy. Ito Tito Makoy ang wika ko sa kanya kasi naalarma ako na baka sapakin niya ako. Kung gusto mo Celso, jamingan pa kita sa panonood. Total, hindi naman ako makakalabas pa kasi ang lakas-lakas ng ulan. Iyan pa Tito Makoy ang pagpapatuloy ko upang mapakalma ko itong si Celso. Natahimik siyang bahagya sa aking mga sinabi. Tapos Tito Makoy, nagsalita ito. Talaga Alfred? Pwede bang atin na lang ito? Sekreto na lang nating dalawa ang nakita mo. Ito Tito Makoy ang kanyang pakiusap sa akin. At alam niyo po, kasunod ng kanyang pakiusap sa akin, hinawakan niya ang braso ko. Tito Makoy, dala marahil na tinablan din ako sa pinapanood ni Celso at sa kasisilip ko naman sa kanya, tila may kakaibang kiliti sa pakiramdam ko nang hawakan ni Celso ang aking braso. At ang nakakagulat pa Tito Makoy, dahil nga sa sinabi ko, liban sa paghawak niya sa aking braso, bigla ring hinawakan ni Celso ang aking harapan. Kaya Tito Makoy, booking din ako kasi nabuking ni Celso kung ano ang kondisyon ng nasa harapan ko. Kasunod noon, tinungo ni Celso ang main door ng lobby. Siniguro niyang nakalak talaga ito. At pagkatapos Tito Makoy, inakay niya ako papunta doon sa maliit na silid ng mga sikyo. Ang silid na ito, dito nila tinatago ang kailang mga gamit at mga dokumento. Para itong maliit na opisina ng mga sikyo at merong mahabang sofa sa loob nito. Pagpasok namin sa silid ng mga sikyo, dala nang nasa kainitan talaga siya kanina ng maisturbo ko. Alam niyo po,
niyakap niya kaagad ako at walang pag-aalinlangang sinusuyo ako. Yung panunuyo na kagaya ng kanyang pinapanood kanina, yung nakikita niya sa dalawang lalaking nasa pribadong oras, ginagawa niya sa akin. Hindi ako makapalag, Tito Makoy, kasi aaminin ko ring gusto ko itong si Celso. Si Celso kasi, Tito Makoy, matipuno ang kanyang katawan, maitim ang kulay ng kanyang balat, sikyong-sikyo ang kanyang itsura. Magandang lalaki siya sa kanyang kulay ng balat at sa hubog ng kanyang katawan. Sa iniisip ko ng kanyang itsura, Tito Makoy, lalong hindi ako makapalag kay Celso sa kanyang ginagawa. Kasabay pa kasi nang iniisip kong magandang lalaki siya, ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan ngayon na tila may lagnat. Kaya, Tito Makoy, lumaban din ako sa kanya hanggang sa napansin ko na lang na pareho na pala kami nakahiga sa sofa at pareho kami mga walang suot sa katawan. Dito sa sofa, nagawa namin ang hindi ko akalaing magaganap ngayong gabi. Hindi ko akalain, Tito Makoy, na matitikman ko itong si Celso. Pakalipas ng matagal na panahong pinagmamasdan ko siya tuwing siya ang naka-duty sa opisina. Masarap damhin ang kanyang mga yapos at halik sa akin, kaya maluwalhating natapos naming dalawa ang pribadong bagay na ginawa namin. Nang matapos kami, inayos namin pareho ang aming mga sarili at bumalik kami sa labi. Alam mo, Alfred, wala sa itsura mo ang papatol ka pala sa lalaki. Ito ang wika sa akin ni Celso habang nagkikwentuhan kami sa labi ng building. Kasi, Tito Makoy, ako naman talaga magandang lalaki rin, hindi sa pagyayabang at hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Maganda rin ang aking katawan kasi regular akong pumapasok sa fitness gym. Ikaw nga rin, Celso. Alam mo, sa tikas ng iyong tindig at sa ganda ng iyong pangangatawan, hindi ko rin akalain na pareho pala tayo. Yan, Tito Makoy, ang sagot ko kay Celso. Alam niyo po, nagawa naming magharutan kasi sa building wala namang CCTV na nakalagay. Patuloy ang aming kwentuhan, hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan, maghahating gabi na. Nagtimpla si Celso ng kape at naglabas ng biskwit. Palagi kasing meron silang supply ng biskwit galing sa pamunuan ng aming kumpanya upang meron silang panawid gutom, lalong-lalo na yung mga naka-duty sa gabi. Sa aming pagkikwentuhan, kapwa kami nangakong mananatiling sekreto ang naganap sa amin ni Celso. Naikwento ko rin sa kanya na huling linggo ko na ito sa aming tanggapan kasi papalipad na ako papunta ng Canada. Alam mo, Tito Makoy, kitang-kita ko sa pagmumukha ni Celso ang nalungkot nang marinig niya ang sinabi ko. Paano yan? Hindi na pala tayo makakaulit. Yan, Tito Makoy, ang wika niyang pabiro na may paglalandi. Anong hindi? Gusto mo? Ulitin natin. Hindi pa tumitila ang ulan. Yan naman, Tito Makoy, ang pabiro kong sagot sa kanya. Alam niyo po, kinagat talaga ni Celso ang aking birong iyon. Muli niya akong niyaya papunta sa kanilang maliit na silid. At sa aming pag-ulit, dito talaga ipinatikim sa akin ni Celso ang kanyang kabangisan. Mabangis na mabangis itong si Celso. Yung bangis na nagdudulot naman sa akin ng kasiyahan. Alam mo na yan, Tito Makoy, hindi ko na kinakailangan pang isa-isahin kung anong klaseng kabangisan at kung ano ang ginagawa ng kanyang pagiging mabangis. Basta, ipinadama sa akin ang bangis ng isang sikyo. Masarap, Tito Makoy, ang bangis ng isang sikyo. Akalain mo, Tito Makoy, sa isang gabi, nakadalawa kaming dalawa dahil lang sa malakas na pagbuhos ng ulan. Tumila ang ulan, hating gabi na, saka lang ako nakaalis at nakauwi.
Tito Makoy, sa huling 2 araw ko sa opisina namin, hindi na kami nagkita ni Celso. Panggabi kasi ang kanyang duty at hindi na rin ako nag-overtime mula noong gabing merong naganap sa amin. Kasi yung mga gawain, Tito Makoy, natapos ko na iyon sa oras lang ng trabaho. Kaya hindi ko na kinailangan muli pang mag-overtime. At noong huling araw ko, Biyernes iyon, maaga rin akong umuwi. Noong hapon, pagkatapos ng madamdamin at mahabang paalaman at yakapan sa aking mga katrabaho sa loob ng opisina, umuwi na ako. Alam mo, Tito Makoy, sinadya ko talagang maagang umalis upang hindi kami magpang-abot ni Celso. Alas 5 ang kanyang duty at dumarating siya sa opisina alas 4:30. Kaya hindi na niya ako naabutan pa. Alam mo kasi, Tito Makoy, lalo lang akong malulungkot, masasaktan kung magpapang-abot pa kaming dalawa, magkikita kami sa huling araw kong iyon. Kaya sinadya ko talagang umalis din ng maaga. Subalit, Tito Makoy, habang papaalis ako, hindi ko rin talaga maiwasan ang malungkot. Kasi nga sayang naman, nag-umpisa ang aming ugnayan, kaso sa panahon din ng aking pag-alis na sa aming tanggapan. Si Celso, alam ko ring malulungkot ito kung sakaling nagpang-abot pa kami sa huling araw ko sa opisina. Kitang-kita ko rin kasi, Tito Makoy, sa kanya ang lungkot noong gabing sinabi ko sa kanya na huling linggo ko na ito sa aming tanggapan. Yung pagkatapos naming magkaroon ng masayang sandali. Dumating ako dito sa Canada, may mga adjustments syempre at may kaunting kalungkutan. Kasi nga, Tito Makoy, sayang naman ang aming madali ang ugnayan ni Celso. Hanggang dito sa Canada, sa unang bahagi ng aking pagdating, hindi ko talaga iyon nalilimutan. At sa unang bahagi rin, nagchat-chat kami sa Twitter. Actually, Tito Makoy, hindi direktahang chat, yung direct message lang. Ito lang kasi ang kanyang account, walang account sa Facebook itong si Celso. Duman pang mga araw, Tito Makoy, dumalang ang aming pagpapadala ng mga direct message hanggang sa umabot ng buwan. Ang buwan ay naging mga buwan, hindi na kami nakakapag-message pa sa isa't isa sa Twitter. Busy rin kasi ako, Tito Makoy, sa aking trabaho. Hanggang nitong pinakahuli, Tito Makoy, nalaman ko na nag-asawa na pala itong si Celso. Alam mo, Tito Makoy, kabaliwan siguro ang aking naramdaman nang malaman kong nag-asawa na pala si Celso. Kasi, Tito Makoy, kahit na iniiwasan ko, pilit kong tinatakasan, nakaramdam din ako ng kaunting selos. Ngunit, Tito Makoy, hanggang doon lang kasi natural, mag-aasawa siya, inaasahan ko na iyon. Ngunit, Tito Makoy, ini-imagine ko kung sino man ang kanyang asawa, sigurado ako napakaswerte ng babaeng ito. Jackpot siya kay Celso, jackpot na jackpot sa kabangisan ng isang sikyo. Ako naman ngayon, Tito Makoy, nasa searching period, naghahanap ng mapapangasawang babae ko rito. Yung babaeng magpapatibok talaga ng puso ko, hindi yung mga babaeng nirerito lang ng kung sino-sino. Hindi kasi ako, Tito Makoy, kumakagat sa mga reto-reto na yan. Ako mismo ang naghahanap ng babaeng ganap na magpapatibok ng puso ko, yung sigurado akong siya na talaga ang aking magiging kabiyak. Kaya lang, Tito Makoy, ang nakakaloko kasi sa kabila ng aking paghahanap na ang babaeng aking mapapangasawa, alam mo, Tito Makoy, sa kasalukuyan ngayon, mayroon akong kaugnayan na isang lalaki rin. Polish Canadian siya, Tito Makoy. Ang pangalan niya ay Joseph. Si Joseph, madalas kaming magkasama, lalong-lalo na pag weekend, madalas siyang pumupunta dito sa bahay. Ewan ko ba, Tito Makoy, hindi ko alam kung saan pupunta itong love life kong ito. Kasi naghahanap ako ng babaeng mapapangasawa, ngunit pumasok ako sa relasyon naming dalawa ni Joseph.
Kasi Tito Makoy, mahirap naman talagang tanggihan ang relasyon kay Joseph. Imaginein mo Tito Makoy, ang isang taga-Poland na Canadian citizen na. European Tito Makoy, imported na imported. Kaya ewan ko ba, bakit hindi ko talaga naiwasang makipag-ugnayan sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan, kaming dalawa ay mayroong matamis na ugnayan ni Joseph. Mula nga pala Tito Makoy, noong umalis ako dyan sa Pilipinas, magpahanggang ngayon, hindi pa ako nakakauwi. Nag-apply na rin kasi ako ng citizenship dito sa Canada. At kung sakaling ma-issue na sa akin ang citizenship, saka na ako magpaplano ng aking bakasyon dyan sa Pilipinas. Yung pinakahuli naming pagchat-chat naman ni Celso Tito Makoy, syempre nagkukumustahan. Nalaman ko na si Celso ngayon masaya siya sa kanyang buhay may pamilya. Kaya kahit papaano Tito Makoy, natutuwa rin ako sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit yung pag-uusap naming iyon Tito Makoy, mahigit ng 1 taon ang nakaraan. Ngayon plano ko sa aking pagbabakasyon, kung sakaling ma-issue na sa akin ang citizenship dito sa Canada, pagdating ko dyan sa Pilipinas, dadalawin ko rin si Celso. Nalaman ko rin Tito Makoy na magpahanggang ngayon, doon pa rin siya sa tanggapan namin noon, nagjojote. Kaya madali ang aming pagkikita kung sakaling magbakasyon ako at dalawin ko itong si Celso. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at mailathala rin dito sa iyong channel. Ang isa sa masugid mong taga-subaybay dito sa Canada, Alfred. Maraming salamat Alfred sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, malinaw lang ang papapuntahan ng iyong love life kung talagang itutuon mo lang ang sarili mo sa isang direksyon. Ngayon, kung naghahanap ka ng mapapangasawang babae, ituon mo ang iyong isip at puso sa paghahanap ng magiging kabiyak na babae. Maiging gawin mo ay ituon mo talaga ang isip mo. Isipin mo kung alin ang gusto mo. Maghahanap ka ng asawang babae o kaya itutuloy-tuloy mo ang inyong relasyon ng iyong boyfriend ngayon na si Joseph. Kasi hindi pwedeng dalawa, na may syota kang babae tapos meron ka rin karelasyon na lalaki. Tatlo ang niluloko mo dyan. Lalabas pa din yan na isa kang double timer at saka cheater. Tatlo ang niluloko mo dyan. Ang unang-una, pag nagkaroon ka ng girlfriend na mapapangasawa mo at tuloy-tuloy pa ang relasyon nyo ni Joseph, yan, ang una-unang niluloko mo dyan ay ang babaeng mapapangasawa mo, ang syota mo, at ang pangalawa, si Joseph. Ang pangatlo, ang sarili mo. Kasi niluloko mo, sa tingin ko pinipilit mong umibig sa babae gayong mahal mo ngayon, nag-i-enjoy ka sa relasyon nyong dalawa ni Joseph. Kaya wag mong gawing komplikado ang buhay. Isa lang, ituon mo lang sa isa. Kung gusto mo si Joseph, kay Joseph ka na muna mag-concentrate sa relasyon nyong dalawa. At kung sakaling kung saan man yan humantong, kung dumating sa punto na kinakailangan nyong maghiwalay ng landas, saka ka na mag-concentrate sa paghahanap mo ng mapapangasawang babae. Sa muli Alfred, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out, alam nyo po ang napuna ko ngayon nitong mga nakaraang araw. Tila yata dito sa ating kwentuhan, nagkaroon tayo ng #tikbalang. Alam nyo po ang tikbalang, nag-umpisa yan doon sa kwento ni Totoy, kaming dalawa ni stepbrother. Si Totoy ang sinabi niyang para palang tikbalang ang kanyang stepbrother na si Milan. Noong bigla siyang pumasok sa silid, nagbibihis itong si Milan, tapos nakahubo na buwal dahil nga nabigla. Yun, para palang tikbalang raw ang itsura ni Milan kapag walang damit. Kaya lang umusbong ang hashtag na yan na tikbalang, sabihin na nating hashtag, doon sa kwento ni Babylon, yung nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo. Kasi may tanong sa akin itong si Babylon na marami naman sa ating mga kasamahan ang sa tingin ko nawindang sa aking sagot sa personal na tanong ni Babylon kung meron ba akong karanasan.
Marami sa ating mga kasamahan na tuwang-tuwa sa aking diretsahang sagot. Kaya tuloy hanggang doon sa kwento ni Babylon, dala-dala at doon nga umusbong ang tikbalang. Kaya sabihin ko na nagkaroon tayo ng hashtag tikbalang. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, medyo marami-rami ang ating shoutout ngayon kasi 3 uploads ang kinakailangang i-shoutout natin. Yung unang upload, ang original upload na nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo. Kaya isa-shoutout ko muna ang mga nag-comment at nagpapa-shoutout doon sa upload na yun, original upload na nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo. Shoutout sa ating kapatid na si Milagrito Cadirao ng Balingasag, Misamis Oriental sa Mindanao. Napakagandang lalawigan ito. Shoutout sa iyo Milagrito Cadirao at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si MP Davao. Shoutout sa iyo MP Davao. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Norway, si Ronnie Cons. Nagpapa-shoutout, kaya shoutout sa iyo Ronnie Cons. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Felipe Gorospi ng Italy. Shoutout sa iyo EP at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ang ating kapatid naman na si Joffer, South Korea. Shoutout sa iyo Joffer. Ingat palagi dyan at maraming salamat din sa tuloy-tuloy na suporta. Ang ating kapatid naman na nasa Al-Kubar, Saudi Arabia, Teddy Arasola. Teddy, shout out sa iyo at sa iyong mga kasamahan dyan sa Sami Alyami Company. Tama ba yung company na binanggit ko kasi hindi ko inilagay sa script yung company nyo dyan sa Al-Kubar at sa Damam. Ngunit natatandaan ko na tila Sami Alyami Company ang company nitong sina Teddy Arasola. Sa muli ang ating mga kasamahan dyan sa Al-Kubar at Damam, Saudi Arabia, yung mga kaibigan ni Teddy Arasola, shout out sa inyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Nenot Tuason, shout out sa iyo Nenot, maraming salamat. Itong si Nenot, anong lalawigan ka nga ba Nenot? Antique ba o basta ang alam ko itong si Nenot nasa Panay Island ito. Maraming salamat sa iyo Nenot Tuason sa tuloy-tuloy na pakikinig at sa buong suportang iyong ibinibigay. Ganoon din ang ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Tino, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na nasa Tampa, Florida, USA, Troy Manggiben. Troy, shout out sa iyo at maraming salamat sa pakikinig. Siya nga pala Troy, basahin mo yung comment mo doon dito sa nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo kasi may reply sa iyo si MP Davao. Ang kanyang reply doon, shout out. Siguro ang ibig sabihin ni MP Davao, ihatid ko ang kanyang pagsa-shout out sa iyo. Tama ba ako MP Davao? Sina-shout out mo si Troy Manggiben. Anyway, sa inyong dalawa, MP Davao at Troy Manggiben, shout out sa inyong dalawa at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon sa kaparehong upload pa rin, original upload na nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo, hindi sila nagpapa-shoutout ngunit gusto kong i-mention kasi natawa talaga ako sa kanilang mga comment at sa reaction nila sa tanong sa akin ni Babylon na kung meron daw akong karanasan. Ang sagot ko doon, ang sagot ko talaga sa tanong na yan, siguro hindi ako magiging eloquent sa pagbabasa ng ganitong kwento kung wala tayong karanasan. Kaya may mga nag-react na mga kasamahan tayo. Ang una-unang nag-react si Gerson. Tawa ng tawa itong si Gerson. Ang sabi niya dito, grabe Tito Makoy, kinilig tuloy ako. Meron din palang experience. Yan ang kanyang comment. Alam niyo mga kaibigan yung sagot ko na yun. Kung halimbawa baga tinanong niyo ako kung merong karanasan, sasagot akong ay wala. Maniniwala ba kayo? Siyempre hindi. Sa halip, may inis kayo niyan kasi ang totoo, katotohanan na hindi ako magiging komportabling magbasa ng mga kwentong relasyon ng kapareho lalaki kung wala tayong karanasan. Hindi kayo maniniwala sa akin pag nagdi-deny ako ng nagdi-deny. Sa halip, maiinis lang kayo sa akin at sasabihin nyong ang plastic naman at sinungaling nitong si Tito Makoy. Natatawa talaga ako sa mga reaksyon ng ilan nating mga kasamahan.
At ang napapansin ko doon sa upload na iyon, gusto kong tawagin iyon na hashtag tikbalang. Kasi ang daming nagko-comment na gusto nilang makatikim ng tikbalang. Natutuwa talaga ako sa reaksyon ng ating mga kasamahan. Sa muli, Gerson, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Jerry Gabion. Ang kanyang comment, we're hoping one of these days I will find two tikbalang. Yan. Gusto niya rin makahanap ng tikbalang. Hindi yan imposible, Jerry, kung talagang maghahanap ka at talagang ibibigay sa iyo ng tadhana, makakahanap ka ng tikbalang. At gusto ko rin i-mention ang ating kapatid na si Ryan Sulihon. Ang sabi ni Ryan Sulihon, may karanasan ka naman pala, patikim naman ako ng bubuyog. Alam mo Ryan, bubuyog ang papangarapin mo, ang liit-liit niyan. Kaya mag-stick ka na lang dyan sa tikbalang. Anyway, tagaan mo ka pala, taga Rizal. Probinsya ang Rizal. Alam ko marami pang tikbalang dyan sa Rizal. Ang sabi ng mga matatanda, ang tikbalang daw, talagang nasa mga kanayunan ito at kadalasan mo raw na makikita ito sa sapa. Hapon yan kung pumunta sa sapa. Naliligo o kaya kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya sa Rizal Province ka pala, Ryan Sulihon, hindi imposibleng makahanap ka talaga ng tikbalang. Huwag mo nang pangarapin yung bubuyog kasi ang liit-liit naman yan. Para ka lang yan bumili ng, Mentos. Actually, ang Mentos nga mas malaki pa ang Mentos. Sa muli, Ryan Sulihon, maraming salamat at shout out sa iyo. Shout out din sa ating kapatid na si Boy Robles ng Barangay Malaruhatan, Lian, Batangas. Ang sabi ni Boy Robles doon sa kwento ng nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo, natatawa siya sa kung bakit daw itinanong pa ng letter sender ang personal na bagay. Yung tanong sa akin kung meron ba akong karanasan sa kapwa. Wala namang problema yan. Ang sabi niya, huwag nang itanong yung mga personal na bagay. Wala namang problema yan. Salamat boy at wala namang problema yung ganoon na tanong. Alam nyo, nagkikwentuhan tayo rito, mas maigi talagang maging authentic tayo sa ating mga sarili. Ang ating kwentuhan, maging authentic tayo. Kasi wala namang mawawala sa atin na kung magsasabi tayo ng totoong-totoo, buong katotohanan ng ating sasabihin. Magkakasama tayo rito at para na tayong nakatira sa iisang bahay. Ganoon din, gusto kong i-mention ang ating kapatid na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Matagal-tagal kong hindi nabasa ang kanyang pangalan. Jenalyn Monsale. Jen, shout out sa iyo, special mention sa iyo. At ang sabi naman ni Jen, hinihintay niya raw ang sagot ko sa tanong ni Babylon kung meron akong karanasan. Kasi ang sabi niya, legit ako Tito Makoy na marites. Wala namang problema yan na Jen. Sa muli, Jenalyn Monsali, Jen, shout out sa iyo dyan sa Riyadh at maraming salamat. Ingat palagi dyan. Ang natatandaan ko, dalawa ang ating kasamahang babaeng nakikinig talaga dito sa ating kwentuhan. Itong si Jenalyn Monsali at yung isa parang Jean rin ang kanyang first name. Ang natatandaan ko ang kanyang apelyido, Katatista. Parang Jean Katatista rin yata ang kanyang pangalan. Anyway, kung nakikinig ka, paki-correct mo nga ang kung tama o kaya mali ang naalala kong first name mo. Sa muli, ingat kayong palagi dyan sa Riyadh, Saudi Arabia at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid, gusto kong i-mention, hindi siya nagpapa-shoutout, si Timothy Gonzales ng California, USA. Salamat Tim sa tuloy-tuloy na pakikinig at siya nga pala Tim, pakibalikan mo yung comment mo doon sa upload na nagustuhan ko nang masubukan ko si Manolo kasi may reply sa iyo ang ating kapatid na si Raul Millete. Nagtatanong itong si Raul Millete kung taga saan ka ba, kung taga saan ka raw kasi meron siyang kakilalang Timothy Gonzales from Iriga City at nasa US din. Alam nyo kasi itong kapatid natin na si Raul Millete, ang kanyang origin talaga ay sa lungsod ng Iriga. At alam mo, napansin ko nga rin sa ilang buwan na mag-iisang taon na ako rito ngayon sa Naga,
Di umiikot-ikot din ako dito sa Kamsur. May mga Gonzales talaga sa lungsod ng Iriga. Kaya lang Raul, ang natatandaan ko dito kay Tim Gonzales, yung tanong mo kung taga saan siya, hindi ako sigurado kung tama ang aking naaalala. Ang pagkakaalam ko kay Tim Gonzales ay galing siya sa lalawigan ng Balagtasan. Yung tinatanong nga ako ni Tim noon kung alam ko kung anong lalawigan kung alam ko ba ang lalawigang tinatawag na lalawigan ng Balagtasan. Ang lalawigan ng Balagtasan, syempre Bulacan kasi taga dyan si Balagtas. Sa muli, shout out sa inyong dalawa, Timothy Gonzales at Raul Millete. Tim, pakibalikan mo yung comment mo doon sa upload na iyon kasi mayroong reply doon ng ating kapatid na si Raul Millete. At mention din, gusto ko rin i-mention ang ating kapatid na si CJ ng Chicago, Illinois. Ito pa lang si CJ ngayon, nasa Pilipinas, nagbabakasyon. At ang sabi niya, Tito Makoy, hope to see you one day. Ay, sayang nga lang talaga. Sana nga CJ magkaroon ako ng pagkakataon na magkita tayo. Kaya lang, ang problema, medyo siksik ang schedule ko ngayon. Na kung napapansin nyo, ilang araw akong hindi nakapag-upload pagkatapos ng i-upload ko yung mga compiled stories. Ngayon lang ako nakapag-upload muli at nag-upload ako sa kasalukuyan dito ako sa Manila ngayon. As of recording, nasa Manila ako kasi bukas lilipad ako papuntang Goa, India. Sana nga magkaroon tayo ng pagkakataon na magkita habang nasa Pilipinas ka. At ingat na lang, enjoy sa bakasyon at maraming salamat sa walang sawang suportang iyong ibinibigay. Sa muli, itong si CJ, nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. I-enjoy mo lang muna ang bakasyon mo, CJ, at ingat palagi. Ang kapatid naman natin na si Adon Vlogs ng UAE, Dubai, United Arab Emirates, hindi niya gusto yung suggestion ko na maghanap siya ng camel kasi ang alam ko mas maraming camel dyan sa UAE. Mayroon pang ang beauty contest ng mga camel dyan. Ayon kay Adon Vlogs, ang gusto niya raw talaga tikbalang. Alam ko na kung bakit gusto mo ang tikbalang kasi ang tikbalang kahit papaano naliligo yan. Sabi ng mga matatanda, yung mga tikbalang raw naliligo yan tuwing hapon ng Martes at Biyernes. Bumababa yan sa mga ilog at sapa. At yung camel nga naman talagang hindi yan naliligo. Ang camel nga kahit na hindi mo yan painumin talaga ng mahigit 1 linggo, hindi pa yan mamamatay kasi meron silang sariling imbakan ng tubig sa kanilang katawan. Kaya ang camel talaga design yan. Ito yung hayop na talagang para sa disyerto, sa maiinit na lugar. Anyway, shout out sa iyo Adon Vlogs. Kung ayaw mo ng camel, sige maghanap ka ng tikbalang dyan. Ngunit mahirap yatang makahanap ng tikbalang dyan. Umuwi ka sa Pilipinas, posible pang makahanap ka ng tikbalang sa may mga sapa. At sa atin namang mga nagpapa-shoutout doon sa dalawang compiled uploads natin, yung mga uploads na yon, uunahin ko ang nang muli kaming magkita ni Mitri. Matagal nang kwento natin ito, matagal nang na-upload to. Kaya lang na-upload ko pa lang yung compiled stories nito nung isang araw. Ngayon sa ating compiled uploads, ang mga nagpapa-shoutout, umpisahan natin doon sa nang muli kaming magkita ni Mitri. I-mention ko si Bear for Love, hindi siya nagpapa-shoutout ngunit gusto kong i-mention kasi natatawa talaga ako sa kanyang comment. Bear for Love, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ang ating kapatid naman na nasa San Jose, California, USA, first time niyang magpa-shoutout. Actually, ang kanyang comment, shoutout sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, maganda ang story at nakakainggit. Shout out daw sa ating lahat. Ang shout out ay galing sa ating kapatid na si Juan from San Jose, California, USA. Ang kanyang handle name sa YouTube, Reynaldo Bautista. Sa muli Juan, maraming salamat at ingat palagi dyan sa California. Ang ating kapatid naman na si Morpheus Flores, itong si Morp, kung nakikinig nga pala ngayon na sina Harold, ang sabi ni Morp, mag-update kayo sa takbo ng buhay nyo kung anong kaganapan sa love life nyo ngayong dalawa ni Mitri. Tama nga naman, medyo matagal-tagal na rin pala. Ano na nga pala ang pinakahuling kaganapan sa relasyon nyong dalawa?
Ganon din ang ating kapatid na si Ricky alias Top Gun 1968 ng Aloha State of Hawaii. Ang kanyang advice kay Harold, mas madali daw kung ikukuha niya si Mitri ng fiancé visa. Kasi mas mahirap kung tourist visa ang i-apply mo para kay Mitri. Pwede nga siguro, kaya lang Ricky, ngayong si Donald Trump muli ang presidente, hindi kaya mahirap muli yung ganun. Lalong-lalo na ngayon sa US, nagkakaroon tayo ng medyo malaking issue sa ibang mga immigrants. Ngayon ewan ko kung gaano ba kadali o gaano kahirap ang pag-a-apply ng visa papunta dyan sa US. Siya nga pala Ricky, nasa Pilipinas ka pa ba? Ang natatandaan ko kasi yung previous comment mo, nasa Pilipinas ka, nagbabakasyon. At kung sakaling nasa Pinas ka pa, enjoy na lang ang iyong bakasyon. Ingat palagi at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Sa atin namang mga kasamahan na nagpapa-shoutout doon sa ating isa pang compiled upload na muli kaming magkikita ni Tyrone, si Joffer ng South Korea nagpapa-shoutout, na shoutout na natin siya doon sa unang upload. Ngunit shoutout muli sa iyo Joffer ng South Korea at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si MP Davao. Shoutout sa iyo MP Davao at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Gusto kong i-mention at i-shoutout rin ang ating kapatid na si Adon Adon Vlogs. Talagang natawa ako Adon Adon Vlogs dito sa comment mo na wala ulit shoutout. Wala nga talagang shoutout yun kasi compiled uploads yun, uploaded na. So wala tayong shoutout doon. Natawa ako sa iyo Adon Adon Vlogs. Tuloy si MP Davao nag-reply sa iyo, shoutout raw. Kaya sina-shoutout ka ni MP Davao. Sa muli Adon Adon Vlogs, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Ingat palagi dyan sa UAE. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga ngayon palang nakikinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Ang ibig sabihin yan, long-time relationship at serious relationship, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Baril, si Rick Gloria at ang ating kasamahang si Ryan Solihon. Kung naghahanap po kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Mag-comment lang kayo dito sa comment section nitong upload na ito at banggitin nyo kung sino ang gusto nyong makaugnayan. Sa muli po sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, isang malaking pasasalamat talaga ang nais kong iparating sa inyo dahil sa inyong walang sawang suportang ibinibigay dito sa ating kwentuhan. Ingat kayong palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.